Nagpulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at UN Secretary General Antonio Guterres sa United Nations Headquarters sa New York. Sa naganap na bilateral meeting, nabuksan ang usapin ang tungkol sa kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa UN Security Council. Ang sabi niya dito ni Guterres, all the best sa ginagawa kayong pangangampanya ni Pangulong Marcos para makuha ang non-permanent seat para sa 2027 hanggang 2028 term. Isaan niyang bridge builder ng bansa ang Pilipinas ayon kay Guterres at naisaan niyang makita ang Pilipinas bilang isang malakas na boses sa United Nations. Pinuri din ng UN official si Pangulong Marcos dahil sa ginagawa nitong pagtataguyod ng kapayapaan at demokrasya sa bansa. Nabanggit po ni UN Secretary General Guterres, pinupuri po niya ang Pilipinas sa pamumuno po ng ating Pangulo dahil sa pagpopromote ng peace and democracy sa ating bansa. He also wished the President the best in campaigning for our candidature. The Philippines has been known in the UN as the bridge builder, and he wants to see and hear the voice of the Philippines in the UN as loud as possible. Sa kanyang panig ay nagpasalamat naman ang Pangulo kay Guterres habang ipinagmalaki ang pagiging partner ng Pilipinas sa UN at bilang isa sa mga founding members ng UN. Nagbiro pa niya ang Pangulo kay Guterres nang sinabi nitong kanyang inakalang huling campaign effort na niya ang 2022 national elections. Pero narito niya siya ngayon at nangangampanya para sa Pilipinas sa harap ng pagnanais na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Nagbiro pa po siya na inakala po niya na ang huli niyang pangangampanya ay nung nangampanya siya bilang Pangulo. Pero ngayon po ay nangangampanya siya para sa Pilipinas para maging miyembro po sa UN Security Council. Bukas ay muling sasabak para sa kanyang ikatlong araw ng working visit ang Pangulo na dito ay muli siyang babalik sa UN headquarters para sa kanyang President's Address sa special plenary meeting. Dito inaasang kukunin ng Pangulo ang pagkakataong makakuha ng karagdagang suporta sa kandidatura ng Pilipinas. Tamang pagkakataon din niya ito para maipanawagan ng Pangulo ang kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Mula dito sa New York City para sa Integrated State Media, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.